Now, to provide insights into the new senior high school curriculum, we have Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas joining us this morning via Zoom. Good morning, Benjo. Thanks for joining us again. Yes, Benjo. Yes, Miss Angela and Sir Angelo, magandang umaga po at sa mga taga-subaybay natin. Good morning po. Benjo, I don't know if you saw the report, no? Ano ang reaction mo dito sa sinasabi ni Secretary Angara? Medyo marami kasi yung topics na kanyang tinalakay, no? Pero diniinan yung etong tinatawag nila na strengthened senior high school curriculum, no, na magsisimula yung pilot run yes. Ngayong school year, no, come June 16, no, yung magsisimula na po yan sa 800 more than 800 schools po nationwide, no. Most of those schools are actually public schools, di ba? Kami naman po, no, ever since naman ang sinasabi naman po namin dito sa reforms, no, sa education sector, parang hindi naman ganun ka-urgent, no, yung sinasabi po na curriculum changes, di ba? Yeah, kasi nagkaroon na tayo ng pagbabago na ilang ulit sa ating curriculum. In fact, yung pinakamalaki nga itong K-12 program natin, ito hindi lang curriculum, pati number of years ay binago natin, dinagdagan natin ng 2 taon, and yet after more than a decade, ay sinasabi natin ngayon na failure itong senior high school program natin, and yet ang solution po na inintroduce ang DepEd ngayon ay ito nga, yung sinasabi nila na strengthened senior high school curriculum, pero sige, pag nag-usap naman tayo dito, kami medyo pwede natin i-appreciate talaga naman po yung effort ng Department of Education dito, di ba? Itong ginawa na tracks, halimbawa, di ba, from 4 or 5 tracks, down to 2 tracks na lamang, academic and itong tech pro na tinatawag po natin, hindi natin din pwede, Sir Angelo, Miss Angela, na hindi ito basahin, na hindi natin kinukonsidera din, yung ibang mga panukalang batas, like of course, we have the Education Pathways Act, proposal in the lower house na pumasa na sa 3rd reading, at ito bagong-bago, di ba? Itong si Senator Jinggoy Estrada ay nagsumite ng kanyang panukala, na alisin yung senior high school program. Pabor ba kayo doon? Yes, ma'am. Pabor ba kayo doon sa panukala ni Senator Jinggoy? Yun nga po, that's why I'm laying the context po of this matter, kasi mukhang popular yung sinasabi ni Senator Jinggoy, di ba? Bakit ito popular? Kasi kitang-kita po ng ating mga kababayan that K-12 is a failure doon sa tatlo niyang pangunahing intention, which is employability, preparation for college, and global competitiveness, Mukhang yan yung nakita ng ating mga kababayan, So popular yung mga ganitong call, Pero hindi naman kami sasabihin na pabor ka agad rito, Or hindi namin sabihin na ayaw namin ito, panukala na ito, Siguro this is a very opportune time for us, for the legislators, the stakeholders, and the public, para pumasok po doon sa isang national discourse para pag-usapan ito. Nagpapasalamat kami sa panukala, the act of proposing such, di ba? Yeah. Nagpapasalamat kami kasi mailalagay doon sa sentro ng usapan yung education sector at yung mahabang panahon ng pagkukulang ng ating pamahalaan po para mag-respond doon sa basic needs ng ating system. And I think yun yung kailangan nating bigyan ng focus po, yung basic needs. Benjo, let me address the elephant in the room. Diretsuhin ko na, ang dami nagsasabi, bakit paligoy-ligoy pa tayo kung saan tayo tumitingin, trying to address or to correct the educational system through reforming the curriculum, where it's not the curriculum daw that is at fault, but rather the lack of teachers and infrastructure. In the first place, kung madami tayong teachers, they're properly paid and compensated, bigyan mo sila ng assistance to unload their work, wala tayong problema with the quality of teaching, wala tayong problema with the number of students that one can accommodate. And until now, our lawmakers are not looking into this issue. They're looking and blaming the curriculum.
Yeah, exactly. No, yan po. That's precisely our point Na ever since ang sinasabi ho namin doon po sa aming recent statement binanggit po namin yan para tayong sa curriculum lamang tumitingin na para bang ma-address ng curriculum ang problema, pero hindi po ang problema po natin, tignan natin yung ating class size, di ba? Tignan natin yung ating mga classrooms napakasikip, napakainit, di ba? Siksikan yung mga bata, yung ating mga teacher napakaliit ng sweldo, hindi nakakaagapay yung sweldo ng teacher doon sa economic needs niya. 'Di ba? So kailangan niya gumawa pa ng ibang mga bagay na pagkakakitaan. Sobra yung ating mga teacher, sobra yung workload ng ating mga teacher. And the work goes beyond teaching, Ang dami pang mga administrative tasks po na ginagawa ng ating mga guro, Kulang yung ating mga classrooms, walang libro yung ating mga bata. Yung ating mga bata pumapasok ng walang laman ng tiyan. So these are the basic issues that should be addressed by the government po. Hindi yung pagpapalit ng curriculum. Sabi nga po namin, last point, sabi na nga po namin, dati pa man, nung inaayos pa lamang ang K-12 curriculum, kahit pa po umabot ito ng 13, 14, 15, or kahit pa K-20, kung hindi natin ina-address at hindi natin nire-resolve yung mga problema natin sa ating classrooms in particular ay hindi po talaga tayo susulong yung ating education, and this is very challenging mapanghamon itong bill ni Senator Estrada, at kinakailangan po itong pag-usapan as I have mentioned po isang whole of society approach ang kinakailangan po para po natin ma-address yung problema ng ating mga paaralan at ng ating buong sistema ng edukasyon. Well, time and again naman po, pag kayo ay nakakausap namin dito, yan talaga yung pinag-uusapan natin, yung discussion natin. But going back po doon sa wala po tayong magagawa right now, currently we're facing na there's going to be a pilot run for the revised senior high school curriculum. On your point of view, okay ba ito na 5 basic subjects na lang sa mga estudyante and may freedom sila to choose their elective? Will this help them really prepare for their chosen career? Well, dito po medyo titignan natin yung resulta ng pilot run po dito, di ba? Pero sa face value pag tinignan natin, medyo ito ay individual sa pagtingin ng isang individual na public school student, medyo makakaluwag ito sa kanya, di ba? Pero ang gusto po naming makita dito ay kung ito ba ay tumutugon doon sa pangkalahatang pangangailangan po ng ating sistema at ng ating mga mag-aaral. So siguro Miss Angela, sasagutin ko na lamang na at least at the very least ito ay medyo mas maganda kaysa doon sa existing. Pwede po natin na sabihin gano'n sa ngayon na hindi pa natin siya nakikita. Binibigyan po namin ng kumbaga benefit of the doubt itong DepEd program po as regards to this another change in our curriculum in senior high school po. Pero I don't know if, go ahead. Yeah, well, since we're talking about the problems hounding or education department, kasama na po dyan yung sa teachers din na subject mismatch, na kaya po din nakikita natin yung mga surveys, yung mga hindi na ituturo ng maayos sa mga estudyante kasi hindi naman yun yung napag-aralan talaga ng mga guro na ituturo nila sa estudyante. On your part po, on your perspective, ano pa po ba mga trainings and a workshop po ba dapat na pagdaanan ng mga teachers para po ma-address itong problema na ito? Yeah, tama po yan. Unang-una, dapat hindi tayo mag-hire ng mga teacher para pagturuin ng mga subjects na hindi naman sila trained. Pero since marami na po yan, over the decades, tumambak na po yan, pwede naman talaga na magkaroon po ng retraining, magkaroon ng mga workshops na sinasabi po natin. In fact, may budget naman ng DepEd para dito, di ba? Para naman, lalo na, magkaiba po kasi yung approach sa elementary, di ba, na generalist. Sa elementary, halos lahat ay kayang ituro ng mga teacher natin. Sa high school po, sa secondary, lalo na sa junior high school, meron pong tinatawag po tayo na majorship, may specialization. Hindi pwedeng magturo ng Filipino yung graduate ng English, di ba, o ng major ng English, unless nag-training siya ng substantial, di ba? Even yung science teachers, hindi pa pwede magturo yung chemistry major ng biology, di ba? Magkaiba na po yan. Pagdating sa senior high schools,
pagdating senior high school, mas lalo pa. Di ba? Mas lalo pa dahil sobrang specialized po no yung senior high school subjects po natin, no. Kaya kailangan po itong mismatch na ito ay i-address sa dalawang bagay. Una, doon pa lang sa entry, no, sa pagpasok pa lamang ng mga teacher. Pangalawa, no, ay makapagbigay ng totoo, no, ng honest to goodness na training, no. Yeah. Na yung training po, na yung workshop po ay hindi natin makikita na namamasyal yung mga participants, no, na ginagastos na napakalaki, di ba? Pero mamamasyal lamang pala yung mga participants, no. Napakarami pong ganyan, no, sa ating Department of Education, no, na in guise of trainings, no, junket naman pala, no, yung ating mga, well, hindi naman po yan doon sa mga classroom teachers normally, no, sa mas matataas na position. No, at yan ay binabanggit ko na ngayon, no, sapagkat na pag-uusapan din naman namin yan hanggang sa level ng central office. Pero kinakailangan po nating makita para yung pera natin na nakakaunti na binigay sa atin ng gobyerno na hindi sumunod, no, doon sa constitutional mandate, no, ay magamit natin, ano, ng medyo may efficiency. Yes. Diba? But of course, no, another issue naman namin yan, no, Ma'am Angela, no, yung pagtalima doon sa constitutional mandate na dapat pinakamataas ang pondo ng education sector na hindi po sinunod for this year. Benjo, I'd like to ask you about another problem na some people in the educational sector are talking about, meaning yung disconnect between the central office or central schools from the autonomous schools, no? Pero very disconnected. Ang layo daw ng level of learning between these two institutions, autonomy, yung mga autonomous schools and central. Ang sinasabi nila kasi, current system evaluates schools merely on the pass rate. So, padamihan ng sino pumapasa. So, therefore, teachers daw, tendency in one side, tend to lower, yung may autonomy, tend to lower daw yung standards para madaming pumasa, para yung accreditation gumanda. May napapansin ka bang ganito, Benjo? Let me clarify, sir. Schools po yan ng DepEd schools? Both, or yeah. yung Both sides. tertiary? Baka tertiary. And tertiary, oo. Yeah. Well, medyo may respond na dito yung gobyerno po natin, ano, nagkaroon na po ito nung parang 2 months ago, no, nilagdaan po, no, yung joint memorandum, no, ng PRC, no, ng DepEd at saka ng CHED, no, kasi importante rin naman talaga, no, na isang tuhog po yan, no. Yeah. Hindi pa pwedeng magkakahiwalay po yan, ano po. So mula doon sa test items na binibigay ng PRC, 'di ba? Dapat ito yung pinag-aralan niya, no, doon sa kanyang tertiary, no, under the CHED, no. Yeah, At yun naman din kasi yung ituturo niya sa Department of Education, ano po, no. So sa tingin namin, ano, medyo ina-address naman po ito, no. Although ngayon syempre magbabago ng kaunti ito sapagkat nagbago rin, ano, yung CHED chair, no. Yes, Magkakaroon na tayo ng bagong chairman, no, sa CHED, no. But yung approach dapat talagang unified po. Lastly, Benjo, no, sa tingin niyo po ba itong changes na to nitong revised CHS curriculum ay will improve significantly yung employment rates ng mga nagtapos ng CHS, or it's going to be the same, ano, kasi until ma-mandate yung mga employers na mag-hire ng mga senior high school graduates ay hindi natin magagawa yung ating goal. Well, tama po yan, ano. Medyo hindi pa rin natin to alam, no. Pero dito po kasi, no, sa Tech Pro, no, na track ng Department of Education, ano, medyo talagang tutok na ito, no. Tapos tumaas din, no, yung ating oras, no, nung immersion, no, para ito yung OJT, di ba, na dati ay kakaunting oras lang. Pero mukhang kailangan nating i-address, kailangan nating i-review, di ba, vis-a-vis doon sa existing, no, na policy on immersion, no, at dito sa gagawin ng DepEd. Anyway, sabi ko nga po, no, bibigyan po natin ng chance yung Department of Education po dito, di ba? At kami naman po ay willing naman po na mag-support, no, willing naman po kami na gawin yung ako po, no, bilang isang senior high school teacher myself po, no, ay willing naman po, no, na gawin yung aming makakaya, no, para po dito sa program na ito ng Department of Education, ano. Hindi tayo mag-wish ng ill, no, at dito sa program, no, sapagkat gusto po natin na mapakinabangan ng ating mga kabataan, no. But at the same time, of course, no, we will demand, and we demand, no, yung mas mataas na accountability po, no, ng ating public officials, no, ng ating Department of Education at ng Kongreso, no, tungkol po dito, especially in terms of
budget, no? So sana, no, at makikita po natin to, Miss Angela, after nung 1 year pilot run, no, at doon natin siya lamang, no, maa-assess, no. Mahirap pa natin i-assess ngayon doon lamang sa papel, no, na nakasulat doon sa plano ng Department of Education. Pero sabi nga namin, binanggit na rin naman namin earlier, no, na parang hindi masyado ito pong napaghandaan, no. Yung even itong pilot implementation ay maraming mga teacher nga nagugulat no, na may pilot implementation pala na hindi nila alam. Well, we are one with you, 'di ba? Sa hangarin na sana maging matagumpay itong revised CHS curriculum. Meantime, maraming salamat po sa inyong oras sa Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas.